adjournment ng proceedings. So yun nga, maaantala kasi parang officially, parang titigil na sasabihin, pero dadaan pa rin to sa ganung process ulit na may medical experts, etc. Ma-adjourn yung proceedings. So sa atin, di ba, adjourn na ang session, matitigil, tapos every 120 days, i-check yung condition niya. Like ganun, you're still under the custody of the ICC. Until masabi na okay, fit to stand trial Again. Iniintay na Ganon. lang. Paano pag Until nag-deteriorate pala? permanently unfit. Yung permanently unfit, parang gano'n na, parang hindi na kaya gano'n. Actually, yung ICC, they view that, in a way, favorably. Meron silang, yung isang international tribunal, may pinayagan sila, 92 years old. Pero serving sentence na ito. Sabi nila, sige, ipapauwi na namin, pero sa kustodiya ng bansa at inihahabilin sa medical expert or sa medical facility sa bansang yon. Hindi pa rin talaga, kumbaga, malayang-malaya. Kasi, again, this is someone suspected of intense crimes against humanity, of the gravest crime imaginable. Kaya hindi kaagad-agad dapat palayain. Yeah. But still kasi kung tiwala naman sila na hindi talaga, sabi nila, Attorney Conti, sabi nila hindi daw talaga guilty dahil parang ganito lang ang namatay. Hindi na lang ituloy para tapos na, 'di ba? Oo. Pero yeah, anyway, nasagot naman ni Attorney Conti ang kanina pa, no? Pero yung panghuli na lang, Attorney Conti, tukol doon sa Feb 23. Okay, Feb 23, parang scenario lang. Ito ay para doon sa mga supporters ng Pangulo, dating Pangulo, at saka sa mga hindi supporters pero nag-aantabay ng balita na ito. Makikita ba nila in person or sa TV man lang or monitor ang dating Pangulo sa ganong klaseng proceeding? Palagay ko, oo. Totoo, nung nakaraang hearing, in-invite din siya. Siyempre, magandang nandun siya. Dito, palagay ko, dapat siyang humarap kasi he has the right to confront the evidence against him. Pero, of course, sa totoo, pag may excuse na naman siya, pwedeng hindi. Okay?